So tatalakayin po natin ang patungkol sa family, but what I'm going to do is I will start from the end, then we will go back to the to the beginning. Ang ibig sabihin po ay pag-uusapan muna natin yung bunga bago yung ugat. Okay? Mula ugat, puno hanggang bunga, para sa ganun, tignan natin bakit tayo nakarating doon sa bunga, doon sa dulo. So, with that, ay babasahin namin ang Matthew chapter 15 verses 21 to 28. Kung meron kayong mga Biblia, kindly open your Bibles, Matthew 15, 21 to 28. At babasahin natin ito. Sasamahan ako ng aking mga kasama dito sa loob ng studio na basahin nila ng malakas. Alright, everybody, read. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Wow, thank you so much. Kung papansinin ninyo, this is a story about a mother. Usually sa Bible, ang unang minmention yung tatay o yung lalaki, pero here ay yung babae ang nabanggit. Posibleng ang sitwasyon dito ay wala na yung tatay, namatay na. Kasi usually ang nangyayari po, dahil po ang agricultural family back then is that ang tatay ang lumalabas at in order for the family to survive, the father will go out hunting, and sometimes nagkakaroon sila ng aksidente doon sa jungle o kaya doon po sa disyerto, sa kahanap ng makakain ng kanilang pamilya, at yung mga tatay, kung minsan mga lalaki ay namamatay doon, hindi na nakakauwi. So, we can simply surmise that the story goes like that. So that's why itong babaeng ito, itong woman of Canaan, isang Gentile woman, when she heard that Jesus is coming, she approached Jesus and she is asking for mercy, for help, because ang problema po niya ay yung kanyang anak. Meron siyang problema sa anak niya, at ang problema, napakabata pa ng anak niya ito, para ang anak niyang babae ay grievously vexed with the devil. Alam niyo yon na ang diablo po, ang kingdom of darkness, wala po talaga itong gagawin kundi paano niya sirain yung bagong henerasyon. At itong nanay nito, ito yung kanyang burden. Ang burden po niya ay yung kanyang daughter is being grievously vexed with the devil. So you see, there are so many different manifestations of Satan's or demons oppression to our kids today. Yung pong kung ano-anong mga bagay. Kaya tatandaan po niyo, sabi ni Jesus Christ sa Luke 4:18, ang sabi niya, The Spirit of the Lord anointed me to preach the gospel to the poor, and to what? Set liberty at them who are what? Captive. And to what? Bring hope to those who are what? Emotionally bruised. Yung mga addicted. So, napakarami pong mga bata ngayon, magmula pa lang sa paglabas, yung toddler pa lang hanggang sa mag-teenager, ay na-oppress na-vex na ng diablo kung ano ng mga bagay-bagay na hindi maintindihan ng mga magulang, ba't nagkakaganyan ng mga anak na yan. So, that was the burden of this mother. And maybe I am talking right now to fathers, mothers right there. And even maybe mga mas nakakatandang kapatid na kitang-kita ninyo ito na nangyayari sa ating mga pamilya, na meron tayong malaking issue, meron tayong malaking problema sa mga kapatid nating mga bata, o kaya tayo mismo nakaranas habang lumalaki tayo sa ating mga pamilya. At kitang-kita natin sa mga pamilya natin, yung mga magulang having hard time on how to raise kids today. So even back then, yun ang problema. So itong babaeng ito, ang burden niya, yung anak niya na babae, na hindi niya mabigyan ng solusyon yung problema dahil siya po ay kontrolado ng kaaway, ng diablo. Now, sabi niya rito,
nung lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo, sumagot siya at ang sabi niya, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Of course, he was talking about the priority of his mission here on earth. At ang ginawa ng babaeng ito, hindi siya tumigil. Maski nasabi ni Jesus Christ, hindi mo priority ngayon, hindi ka ngayon. Pero ang ginawa ng babaeng ito, she came and worshiped Him saying, Lord, help me. She just know exactly kung ano yung kailangan niya sa Diyos. Kailangan niya ng tulong. Sabihin mo nga, kailangan niya ng tulong. So you see, hanggat hindi mo nakikita ang pangangailangan mo ng tulong, hindi ka lalapit sa kanino pa man para humingi ng tulong. Pero God knows what to do, how to deal with people, with human beings who are full of pride, full of themselves, who keep saying, I don't need help. Ano po? So itong babaeng to, kailangan niya na ng tulong. And he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs. Ito po ay isang poetic, statements ni Jesus Christ na parang ang sinasabi niya rito is, talagang ang Diyos ay special ang trato niya sa kanyang mga anak. Amen? Because the Gentiles are outside of God's commonwealth. Pero ang sabi ng babae ko, hindi siya talaga huminto dahil kailangan niya ng tulong. Meron siyang talagang matinding pangangailangan in behalf of her child, of her daughter. Sabi nga sa 27, and she said, totoo yun, Panginoon. Pero sabi niya, maging yung mga aso ay kumakain sa mga mumo na nalalaglag sa hapag ng mga masters, ang sabi niya. So, nung nakita ni Jesus Christ, itong paninindigan ng babaeng ito at yung kanya pong pananampalataya, itong sabi ni Jesus Christ, then Jesus answered and said unto her, O woman, sabi niya, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And that moment, her daughter was made whole from that very hour. So, nasolve ang problema niya sa kanyang anak. So, sabi nga po ng isang kasama namin na tatay doon sa aming small group ng mga kalalakihan, isa po siyang attorney, ang sabi niya, hindi sinabi ni Jesus Christ ito sa 12 disciples na, Oh, Peter, great is thy faith. Actually, ang sabi nga ng Diyos kay Peter is, where is thy faith? Tama po ba? Nung lumulubog na siya sa tubig, ano po? Hindi niya sinabi ito kay Mark, hindi niya sinabi ito kay Matthew, hindi niya sinabi ito mismong sa mga anak niya, mga Hudyo, hindi niya sinabi ito. Pero alam niyo, nakita ng Diyos yung hinahanap niya sa inyong klase ng pananampalataya sa isang babae na hindi pa Hudyo kundi Hintil, unbeliever. Alam niyo, kung minsan tayong mga Christians, tayong mga Baptist Christians, mga nasa church, faithful, wari, dahil lagi tayong may activities, may ganitong ginagawa. Sometimes, ang Diyos sa atin niya nakikita yung kawalan ng pananampalataya. Puro lang tayo convictions, puro lang tayo paninindigan, puro lang tayong standards, pero we cannot believe God with His promises sometimes. And we are so impatient, and we are so proud, and we are so vindictive, and we are so judgmental to other people. You know, we need to wait until people will be changed by God. Amen? So dito, makikita natin yung faith. Ako po, lumawak at humaba yung paniniwala ko sa Panginoon at pananampalataya. Dahil hindi natin dapat apuranahin ang mga taong magbago, mag-transform sapagkat nasa proseso po silang lahat. Lalong-lalo tayong mga magulang sa ating mga anak. Amen? So sabi niya dito sa babaeng ito, babae, ang sabi niya, napakadakila ng iyong pananampalataya because she fights for her family, for her daughter. So this morning, I just want to encourage you once again about faith because the just shall live by faith. Amen? Everything that is not of faith is sin. Ang sabi po ng Bible, without faith, it is impossible to please God. So, napakahalaga po na maintindihan natin itong faith na ito. Katulad ng sinabi ko nung nakaraan ay the Lord only operates in two things. Number one is He operates by love and He operates by faith. So yun ang operational system ng Diyos, love and faith. Kaya kita ninyo napakahalaga na tayo po yung mag-grow sa pananampalataya natin. Amen? So, applying faith in successful parenting. Ano po? Kita niyo yung babaeng ito, she has to apply her faith in God in order for her to become successful with his
parenting. Kasi po, nakita niya ang hirap pag maging magulang sa mga anak na matitigas ang ulo. Mahirap maging magulang sa mga anak na dahil sa sila po ay na-misled, na may kinalaman din tayong mga magulang, ano? Not always necessarily kasalanan ng mga anak yan. Pero makikita natin na may mga anak na talagang nakatrap sila, ano, sila po ay captive, alipin ng kung ano-anong mga kasalanan, kung ano-anong mga wrong practices. Alam niyo yung addiction, addict sila sa FB, addict sila sa social media, addict sila sa pornography, addict sila sa kung ano-anong mga bagay-bagay sa mundong ito, drugs, sex, addict sila sa barkada. You cannot just solve those problems. So you have to apply what? Faith. Pero katulad ng sabi ko sa inyo, it's not necessary always na kasalanan ng mga anak ito. It boils down na ang mga problema. Sabi nga ng kausap kong judge nung nakaraang Sunday, sabi niya, Pastor, sa tagal kong naging attorney at judge, sabi niya, lahat ng problema na dumarating sa akin sa korte, sabi niya, iisa lang ang ang suspetsa naming mga judges, sabi niya, na ang problema ng mga tao ito na pumunta, kung anumang klaseng mga kaso yan, sabi niya, babalik pa rin yan at babalik doon sa loob ng pamilya. It's about the family. Kaya tignan nyo, tama nga naman sa 20 million plus na pamilya ng OFW, ng Filipino workers abroad, 8 out of 10 are broken families. Imagine po ninyo yung survey na yan, yung statistics na yan. Kaya napakahirap, yung absentee parent, napakahirap. So now, how to apply faith in successful parenting? Ang tanong ko sa inyo is, why do children misbehave? Bakit po ba nagiging matigas ang ulo ng mga bata? Bakit sila nagkakaganon? Bakit sila nagmi-misbehave? Maybe you can relate to this. Maraming mga nanay, tatay na talagang nilunok na lang nila yung kanilang mga pagkatao at talagang tinatanggap na lang nila na gano'n yung kanilang mga anak. You know what? You need to fight for your children. Katulad ng babaeng yun, Imagine po ninyo siya, outsider siya. Kung isang tayong mga Christian, pag nakakita tayo ng unbeliever, we belittle them. But, we don't know how to solve our own problems, our own issues, our own weaknesses, our own yung mga personal, yung mga sikreto nating mga issues sa buhay. That's why we have to really understand this. Amen? So, nakita niyo itong babaeng to, Gentile siya, pero when she heard this Jesus, nagkaroon siya ng faith because faith cometh by hearing and hearing with the word of Christ. I believe along the way she got saved. That's why napaka-intense ng kanyang paniniwala that this Jesus can help her with her problem with her daughter. So, nung nilapit niya sa Panginoon, at dahil sa pinakita niyang hindi po tumitigil, nakita po ninyo yung faith niya very daring, yung faith niya very determined. Amen? Yung faith niya talagang lumalaban. Nire-reject siyang pilit ni Jesus Christ kasi pinetesting kung totoo yung pananampalataya niya eh. Pero pinatunayan niyang totoo yung faith niya sa Diyos, and Jesus solved her problem with her daughter. Alam niyo yung pananampalataya ng mga so-called Baptist Christian, faithful Christian dahil dalo ng church. Pag dumating ang simpleng problema, pag dumating ang simpleng pagsubok sa buhay nila, they quit, they don't attend the church, natitisod na sila. You see, that's why we have to check our faith tayong mga Christians. Amen? Hindi lang po mga Baptist, all evangelicals, lahat tayo na nasa church na faithful. Sometimes, ang tanong ko dito, itong babae ito, hindi nga siya dumadalo ng church, hindi siya faithful eh. Tama? She just came to know Jesus. Very fresh ang Kristo sa kanya. And she was absorbing the faith of Jesus. Ito ang statement ko sa mga lalaki nung Saturday regarding this. Sabi ko, alam mo kasi yung mga Hudyo, pinanggagalingan nila yung Jewish tradition and Jewish religion. They have so much things in their minds, baggages about religious things. That's why, yung faith nila kay Kristo, pagka-save nila, napaka-little din. On and off, kasi kuminsan naglalaban yung kanilang natutunang una sa kanilang relihiyon sa Jewish. Pero itong babaeng to, very scratch, very zero. She is starting from zero sapagkat siya Gentiles, and she don't have anything to do with the Ten Commandments, with Moses, whatever in the temple. She was just so organic. And then when she heard Jesus, she got faith in Jesus, and then she believed Jesus.
And Jesus was impressed with her faith. Amen? Kaya po, ang ginawa natin dito sa BCC, napakahalaga na transition natin lahat-lahat eh. Para sa ganun yung mindset natin, ma-renew, huwag mag-conform sa mundo kasi pagkatapos at mag-transform tayo ng pag-isip natin para maintindihan natin yung kalooban ng Panginoon. So, the answer to that is, why do children misbehave? Naalala nyo, unang-unang anak pa lang sa Bible sa Genesis chapter 4, nag-misbehave na yung magkapatid na ito. Nag-aaway sila. Tama po ba yun? Kung ang ko dito, sigurado itong si Abel, guilty rin to. Hindi naman kung pinatay siya eh. Siya yung bida dito eh. Hindi naman magagalit yung tao basta-basta. Tama po ba yun? Pwedeng tignan natin sa ganung anggulo. So, pinatay ni Cain si Abel. 6 things we know about Cain. He worships in self-will. Nakuha ninyo yan? So, lahat ng mga bata ngayon na may self-will, ito yung mga narcissist. Tama po ba? Yung puro yung sarili nila ang tinitignan nila, yung galing nila, no? Siya ay galit sa Diyos. Tama po? Kita niyo yan? Tatampo siya sa Diyos kasi nakikita niya si Abel lang pinapakinggan yata ng Diyos dito. Refuses to bring a sin offering. Nakita niyo yung mga kabataan ngayon, yung mga anak natin, kabaliktaran ng gusto nilang gawin para magrebelde sila. Murders his brother and then lies to God. Tama? Tapos becomes what? A vagabond. Tinanong siya ng Diyos eh. Sabi niya, am I my brother's keeper? Sabi niya naman, no? So, naging vagabond siya. Kaya kita ninyo yung mga batang hindi natin matuturuan, magiging vagabond sila. Kung saan-saan lang sila magpupunta sa kanilang mga buhay. They don't want to go home. They don't miss home. They don't like home. Nakikita po ninyo yun. So, there's a problem there. So, why children misbehave? Because it is a part of our fallen nature. Tatandaan niyo kung mabuti yan, meron tayong isyong aayusin sa kanila. Katulad natin yung mga issues natin, ang sin issue. Alright? We were saved from the power of sin, but from the presence of sin, hindi ka pa naligtas doon. Nandun pa rin yung residue ng kasalanan sa loob mo. Yan nga sabi ni Pablo, sabi niya, yung bagay na dapat gawin, yun yung hindi ko nagagawa. Yung bagay na dapat na hindi ko gawin, yun ang nagagawa ko. Therefore, hindi na akong gumagawa nun, kundi yung sin na nakatira sa akin. Nakikita po ninyo yun? So now, nandun po sa soul part yun, kaya kailangan ninyong ma-renew everyday yung soul ninyo. Ang sabi niya rito, and you fathers, do not make your children angry, but give them training in the teaching and fear of the Lord. So, most likely, nagiging lalong na-trigger yung mga anak natin na mag-misbehave sila because ang mga magulang na hindi marunong mag-parenting. Okay? If we don't know how to do effective parenting, I should say. Nakita nyo rito, yung tatay, kapag wala siyang ginawa kundi pagalitan yung mga anak, sa halip na i-train sila, turuan sila sa takot sa Panginoon. So that's the issue. Now, ano po ba yung goals ng mga anak natin? Bakit sa kanilang pag-misbehave? What are the goals of our children when they do misbehave? Ito yung goal ng mga bata kapag nag-misbehave sila. Di ba? Yung tinatawag natin tantrum, di po ba? Sometimes, they hit the wall, they kick their toys, they throw their toys, they shout, they yell, and then sometimes they hit their playmates, and sometimes sinasabunutan nila yung mga magulang nila, sinasampal nila yung mga magulang nila, susuntukin yung tatay nila. Nasusubukan nyo na ba yun sa mga magulang? Ginaganyan kayo ng mga anak ninyo. And sometimes, pag malaki na sila, nananakit din sila ng kapwa nila. So why? Tapos marami silang mga issues sa buhay. So, ano po ba ang goals ng mga bata bakit sila nag-misbehave? Mula maliit na bata hanggang mag-teenager, hanggang paglaki nila, hanggang mag-asawa sila. Kasi tingnan ninyo, ang mga magulang maski may mga asawa na yung mga anak natin, pagka wala na sila sa poder natin at pag gumawa sila ng kapalpakan, ang masakit pa rin sa dibdib, yung magulang. Natatandaan ninyo yung pulis na binaril niya yung mag-ina, no? Kung buhay pa yung nanay nun, pambihira, matandang-matanda na pero sumisikip yung dibdib, masakit na masakit pa rin. Because that is a manifestation of why this man now, na anak ng magulang ay nagmi-misbehave na gano'n. Now, I will show you. Number 1, their goal is what? Attention. Sabi nyo nga attention. Ibig sabihin, lahat ng mga anak na magmula nung maliit hanggang dito sa pinagbubuntis pa lang ng nanay, pag yung mag-asawa wala nang time sa anak, sabihin ko sa inyo, pagdating ng araw, kukunin nila yung attention ninyo sa maling paraan.
Nakukuha po ninyo. Buti na lang po may mga batang maaga na sisave, tama po ba? Tapos natuturuan ulit sila sa Panginoong Diyos. So, ang sabi niya rito, ano yung belief system na nabubuo sa isip ng mga bata? Nandito pa lang sa tiyan, alam na nila, nararamdaman din nila kasi nakakaramdam yung siya sa puso ng nanay niya, nakakonect doon din, di ba? Kapag yung lalaki, yung tatay, walang ginawa kundi sarili lang niyang asikasuhin niya, bulakbol, basketball, sugal, inom, sarili lang niya, wala siyang time sa asawa niya. Kasi asawa niya na eh. Nung nililigawan niya, sweet na sweet, tama po ba? Nung nililigawan niya, lahat ibibigay sa'yo. Nung asawa ka na niya, nabuntis ka na niya, bahala ka na sa buhay mo. Dahil, kaya mahirap mag-asawa mag-boyfriend, mag-asawa ng lalaki ngayon na matanda na pero wala pang trabaho. Hindi marunong magtrabaho, hindi marunong kumita ng pera. Kaya mahirap yun, nakuha ninyo? Ibig sabihin, sarili lang niyang iniisip niya. Tama po ba? Tapos pagka sa pangangailangan niya, wala, iaasa niya sa iba, sisisihin niya ang iba. Magbo-boils down niya na pabalik ulit sa pamilya niya. Amen? So ang belief system nito is, I belong only when I am being noticed or served. Because nung maliit silang bata, yun yung panahon na tayong mga magulang, dapat binibigyan natin sila ng quality time. Pero wala tayong panahon sa kanila. Busy tayo. Tama po ba yun? Kaya nung malalaki na sila, may time na tayo dahil matanda na tayo, sila naman ang walang time sa atin. Kaya kung bakit nagkakagulong pamilya. So this is serious. Amen? So ano yung goal ng mga bata? Bakit sila nag-misbehave? Because ang goal nila is kuhanin yung attention natin. Because we were not able to give that to them at early stage. So, ang response dapat dyan ay habang maliit pa lang, kung ang kaso mo ay maliliit pa yung mga anak mo, ganyan na ang ginagawa nila, don't give attention on demand. Huwag yung gusto nilang ibigay mo, kundi yung kailangan nila ang ibigay mo. Yes? Amen? Amen? Isipin mo, maliit na bata pa lang ay pinapaikot-ikot ng mga magulang ngayon sa gadgets. Na kung walang gadgets, magwawala. Alam niyo, naawa po ako sa mga magulang ngayon. Listen to this. Listen. Naawa ko sa inyo mga magulang ngayon. I'm not trying to insult you. I'm just trying to challenge you. If you can still reverse it before it's too late. Na alam niyo yung mga anak ninyo maliliit pa lang sila. You are already getting them used with gadgets. I don't know. But, you know, Pastor, this is alpha generation now. We have to give them everything. That's true. That's the trend. But there should be a guidelines. May nakikita rin naman ako mga magulang na, yes, pinapagamit nila ng gadgets yung mga anak nila, pero they are in charge, not the kids. Nako po ninyo? Nagigets po ninyo? Kapag time na nang sinabi ng mga gulang na tapos na, tama na, dapat ganon. Hindi yung kapag gusto ng anak at hindi pa siya tapos at gusto pa niya at magwawala siya at hindi mo i-restrain, that's the problem there. Amen? So, do not respond right away to their demands. Number 2, power. Sabi niyo nga po, power. So, nag-misbehave sila dahil ang gusto nilang i-insist they'll be in charge. Kaya kita niyo, maliit na bata pa lang yan. Nagwawala na agad. Sinasabi nilang, alam mo, nanay, tatay, ako yung powerful dito sa bahay. Ang cute ng anak ko. Kamukha ko. Kaya kapag nagwala yan, bigay mo kagad yung tumatakbo nanginginig pa yung magulang, di ba? Tumatakbo yan. Yung anak ko. But you know what? Relax. Hindi sila mamamatay. Ang sinasabi ko lang ay, kailangan yung mga anak natin, maliit pa lang sila, baby pa lang sila, they know and they should feel who is in charge. Amen? Amen? So, ganyan yan. So, power. Ano yung belief system dito ng mga bata? I belong only when I am in control or when I am the boss. Kaya pag sinabi ng bata, pag pinakain mo siya ng tamang pagkain, ayaw! Pag sinubuhan mo siya ng tamang pagkain, ayaw! Anong gusto niya? Gusto niya hotdog, tosino, ang mga masusustansyang pagkain. Ayaw niya ng mga hindi masusustansya because he's in charge. Amen? Pagka nanonood kayo ng TV, tama po ba yun? Pagka inom mo yung TV, tapos kukunin niya yung remote, ililipat niya yung channel, tapos kukunin mo, ililipat mo. Ayaw ko yan. Gusto ko ganito ang papanoorin ko. Nakita, who is in charge? They want to be in charge. By compliance, defiance. Ibig sabihin nito, susunod sila, pero kailangan may laban ng matindi muna. Response, do not give in on power struggle. Friends, nung lumalaki yung mga anak namin, they're not perfect. But they know who is in charge. Pinakapet malo, si Bang Bang.
Pero kung kailangan itali ko yan, tatali ko siya para malaman niya who is in charge. But as they grow older, they did not become perfect, but they are maturing and developing by the grace of God. Kaya hindi po kami gaanong nahirapan. Sapagkat maski na disiplinahin mo o hindi ang anak mo, nasa kanila pa rin yan. Tama po ba yun? Kung pipiling pa rin nilang mas matigas ang ulo nila, sa kanila yan. Pero tama yung sabi ng Bible, you train them in the way they should go, they shall not depart from it paglaki nila. Amen? So, ang ibig sabihin, wag na wag kang, anong sabi niya doon? Do not give in on power what is struggle. They should know who is in charge. Amen? So, saan ba nagsisimula yung ganyan? Nakarating tayo sa dulo ng tawag dito ng pagmamagulang. Kung babalikan ninyo yan, babalik yan sa relasyon ninyong mag-asawa. Tama po ba? As babalik yan nung mag-boyfriend-girlfriend kayo. Kapag boyfriend-girlfriend kayo, ang in-charge kagad ay si girl, patay ka na. Tama? Pag si girl na kagad ang in-charge sa relasyon ninyo mag-asawa, patay ka na. Ganon din, pag si boy ang in-charge kagad, patay ka na. Dapat merong complementation. I'm not saying I'm not buying up with sino mas mataas sa gender. Nakuha po ninyo. What I'm just saying is, dapat alam niyo kung ano yung tama doon. Now, pangatlo, revenge. Sabi nyo nga po, revenge. Kaya nag-misbehave sila. Ano yung number 1? Attention. Number 2? Power. Number 3, revenge. Ano yung belief system dito? I belong only by hurting others because I am hurt. Ito yung mga batang nakaranas sila ng Yung una, yung mga batang hindi nabigyan ng attention, panahon, quality time. Yung pangalawa, yun yung mga batang napabayaan na yung gusto lang nila masunod. Kaya hanggang paglaki, lahat gusto nila kunin. Pag di nila nakuha, magwawala yan, sukutulang papatay yan, mangkikidnap yan, mang-hold up yan. Tama po? Because lahat nakukuha nila. Mayroon pong problema yon. Pangatlo, revenge. Ito naman yung mga anak na laging sinasaktan ng maliit silang bata. Nang walang pakundangan. Be patient and try to understand your child's feeling of hurt. Okay? Kaya kailangan maging pasensyoso. Kaya ito yung mga batang nananakit. Tama po? Nananakit. Ephesians 6:4, and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So number 4, display of inadequacy. Ibig sabihin, bakit sila nagpapakita ng yung mediocrity, average, yung ayaw nilang maging excellent. Sabi na rito, I belong only by convincing others, not expecting anything from me. Di ko kaya, kaya huwag mo akong asahan na gawin yan. Kayo na lang. Nakuha nyo, bakit mababa, bakit napakababa ng self-esteem ng mga bata? Yun po yun. Yung dahil sa hindi natin dinevelop yung ating mga anak doon sa ating pamilya. Alam nyo, ang development ng bata hindi po doon sa school, hindi po sa church dapat. Doon pa lang sa loob ng pamilya. Nakuha po ninyo? Because the first institution that God created is what? The family. Ang response dyan is consideration of His decision, allow Him to decide. So, dapat kapag ayaw niyang gawin yung pinapagawa na tama at ayaw niyang ibigay yung best niya, bigyan mo siya ng repercussion. Sabihin mo sa kanya, okay, decision mo yan, malaki ka na. Pero alam mo, kapag ginawa mo yan, etong mangyayari. Kapag ginawa mo ito, etong mangyayari. Sumamili ka. Nagigets po ninyo? At walang sisihan, pag itong ginawa mo, itong mangyayari sa'yo. Pag ginawa mo, itong mangyayari sa'yo. Walang sisihan. So, hindi yung nagwawala ka, sinasapok mo sila, pinapagalitan mo sila ng katakot-takot. We are all guilty with that. Ako bilang magulang noon, lacking with yung skills ng parenting, ng biblical parenting, marami rin akong mga regrets pagkukulang sa mga anak ko. Pero buti na lang po ay natutunan ko kaagad na mag-undergo ng mga training, ng mentoring, at marami po akong natutunan. That's why nag-develop hanggang sa malaman ko po kung ano yung dapat kong gawin. Now, kaya napakahalaga na bigyan mo sila ng ganong mga deal. Alright? Kapag sila po ay ayaw sumunod. Now, sabi niya rito sa Proverbs 22, foolishness is bound in the heart of a child. So that is normal. Lahat ng mga anak natin ay medyo may pagka-foolish.
Because that is sin. Sin is bound in the heart of a child. Sabi niya rito, but the rod of correction shall drive it far from him. Pagkabasa ng mga magulang nito, kumuha ng 2x2, pinagbabagbo yung mga anak nila, patay. Commission on what? Human rights. Patay ka ngayon. Madi-DSWD ka. Alam niyo itong rod na ito, it can be two things. Sabi nung iba namang naging extreme, yung rod na yan yung Word of God. In a sense, tama yon. Iba naman, yung rod na yan yung pamalo lang. In a sense, tama rin yun. Pero those two things are both right. So dapat malaman mo ito kung paano gamitin ito. Kasi ito magkukurik sa kanya. Actually, sa chapter 23, verses 12 to 15, sabi niya rin sa Proverbs na ang bata kapag sinusuway mo siya, sumusuway at kinukorek mo siya ng rod of correction, ay titino yan. And then sabi niya rito, and then it's going to save them from hell, sabi pa niya. So, pwede rin po ito na salita ng Diyos, ninonourish mo sila. Tama po ba yun? At pwede rin na rod na pamalo na hindi po pang bambo, kundi this is a reminder na pagka nagkamali sila, kaya po gumawa kami nun ng tinatawag naming touch of love, yung malapad na manipis na ganyan. Yung pag ginanon mo yung puwit ng bata, medyo makati. So, alam lang nila na kapag may mali, merong correction. Nakuha po ninyo? So, ano yung solusyon? Number 1 is prayer. Sabi niyo nga po prayer. So, you have to pray for wisdom because mahirap pong i-deal ang mga anak lalo kung nagre-rebelde na. Number 2, ask for help. Okay? Ask for help. Mga magulang, nakikiusap ako sa inyo, humanap kayo ng pwedeng makatulong sa inyo. Na alam ninyo na kapagpalaki sila ng mga anak na maayos din naman. Okay? At saka may mga anak na hindi maayos pero naiyayos nila. Nakuha ninyo? Kasi learning po yan. Kaya sa mga tatay, maganda ito sa mga men's fellowship, ladies fellowship, couples fellowship, na pag-uusapan natin ito. At huwag tayong mahiya, huwag tayong magmalaki kung yung mga anak natin walang problema, huwag naman tayong mahiya kung yung mga anak natin may problema. Nagkakatulong-tulungan po tayo dyan because we need one another. Number 3 is the development of family meeting. So, napakahalaga po na merong ganito. Na kami po dito sa bahay, maski yung mga extended na mga anak namin, ay meron kaming once in a while, at least once a month na titipunin ko silang lahat at alam nila na kapag pinatawag ko sila, doon kami mag-usap-usap. Okay? Why? Ang purpose nitong family meeting na ito na number 1 is evaluation. Okay? Ano yung evaluate? It is a place to be heard, a place to provide opportunity for everyone to commend and to reward all positive, good performance of the family members. Dapat nire-recognize yan. Amen? Salamat sa buong isang buwan na ito, sa performance ninyo, sa ganito. Di ba, ginagawa rin naman ninyo yan sa team natin, di ba, no? As a family church. A place to encourage. Kung minsan, pag may nakikita tayong may mga problema na yung mga anak natin, so you have to provide a place to encourage them. To agree upon fair distribution of household chores. Kung minsan may nag-uutakan, maraming mga takmao. Yung kakain lang, pero iwan na yung plato dyan, bahala na. Kawawa dyan yung babae na tagahugas. At saka yung lalaki na medyo mahina ang kalooban, siyang hugas ng hugas. Yung mga takmao, yung mga petmalu. Buti na lang ay, Diyos ko mo. Sumalangit nawa yung mga takmao. Okay? Mga kapatid. Amen? Meron ba kayong may tuturo ng mga takmao na pagkakain? Iiwan na yung pinagkainan, bahala ka na maghugas dyan. A place and a time to express feeling, concerns, and what? Desires. Ito yung time para wala yung chismisan. Ang gagawin ni A, kakausapin niya si C. Tapos magkukupong sila, magkaaway pala sila. Si A tsaka si kaaway pa nila si B. Kaya nagkakampi-kampihan. Kaya doon sa huwag ng pamilya, mahalaga to, na-check yung kampihan. Tama po ba yun? Tsaka yung gossip. Okay, dito tayo mag-usap. Sabihin nyo rito, express nyo yung feeling nyo, yung concerns and desires. It is a place also to settle issues and what? Conflicts. And a place to apply necessary what? Discipline. Yan. It is a place to plan family leisure and what? Recreation. Katulad nitong Paskong ito, nag-usap-usap kami ng mga anak namin, sabi namin, anong gusto ninyo? Saan ninyo gustong kumain? Ganito, ganito, ganyan. So, ibig sabihin lahat patas, equal. Amen? Dati-dati kasi kung ano nilang gusto ng mga magulang. Hindi po. Ngayon, binago na natin yan. Amen? Para maramdaman nila sila ay merong count.
may value sila sa bahay. Consider the value of a good husband and wife relationship also. If you want to solve the problem sa mga anak na nag-misbehave, mahalaga ang mag-asawa yung value ng good and husband-wife relationship. Dapat nakikita ng mga anak natin at ipakita natin intentionally sa mga anak natin na matino ang relasyon natin sa ating mga asawa. Pakibasa mo nga yan, William, pakilakas. Ang batang lumaki ng normal ay lumaki siya sa tahanan na may mga magulang na may normal na relasyon. Magulang na nagmamahalan at nagkagalangan. Diba? Napakahalaga yan. So that should be the normal environment and atmosphere where the kids should grow so that they will learn things from their parents. So malaking aspeto ito para sa pag-grow ng mga anak natin. Now, pagka ganyan ang kinalakihan nila na lagi nagbubugbugan ng mag-asawa, sasabihin ko sa inyo, malaki ang repercussions yan sa mga anak natin. Laging nag-aaway ang mag-asawa. Sasabihin ko sa inyo, maski anong gawin ninyong patch up dyan, lahat ng naitanim na narinig, nakita, naramdaman ng mga anak natin na ginagawa ninyong mag-asawa, sa gusto ninyo, malibang, mahabag at tulungan tayo ng Diyos. Habang lumalaki yan, igagawin din nila yan sa buhay nila paglaki nila. Because, katulad ng sabi ko sa inyo, yung iniquity ng first generation magta-transfer hanggang sa second, third, hanggang fourth generation. And the only way to reverse that curse is when you will submit yourself to God under the discipleship. Ako po ninyo? Kaya, ang mga immature parents ang reason kung bakit may nag-misbehave ng mga magulang. Amen? Pakibasa mo nga yan, Sandro. Pakilakas. A healthy and constantly developing husband and wife relationship will produce normal and progressively maturing children. Nakita po ninyo yan, will produce normal and progressively. Ibig sabihin, maturing children. Kaya kita mo, no, may mga babata pa pero nagbilis nang nag-mature. Meron namang ang tatanda na isip bata pa rin, puro laro, puro kalokohan. Because hindi sila lumaki sa normal, good husband and wife relationship atmosphere. Kaya itong mga couples natin na ito, rinirigim natin, tinutulungan natin sila. So we want them to learn that so that they can transfer a good value to their children. Kaya itong mga malilit nating batang to, hindi natin tinitigilan. Kita ninyo ako, maski ako, I joined them. I thank God for the team. Yung sa panguna ni Ma'am Chera, itong mga ka-team niyang ito na nagtuturo. Wow, tingnan niyo itong batang ito, si Tasha. Ilang taon na si Tasha? 13? 14. Pero now she's learning a lot from the church, from the team, from her mom. Tama? At pagkatapos nagtuturo na rin siya ng mga bata na kapag transfer ng tamang values. Yun ang kailangan nating atmosphere. Amen? So number 5, last. Train them in the way they should go. Nakita po ninyo. So kinukuhan mo yan. Na-apprentice mo yung mga bata. Tama? Ganyan dapat. Pakita mo sa kanila yan. Kung minsan tayong mga magulang, pag nagtatrabaho tayo, lalapit yung mga anak natin, nagtatanong, doon ka, marunong ka. It's a chance for us to apprentice them. Tama po ba yun? Tama? Nagbabasa tayo, doon ka ba? Busy ako. Dapat pakita natin sa alam mo, anak, itong binabasa ko. Tama? Anong nakikita nila sa atin? Ganyan. Tama po? Yan ang pinapakita natin. O kaya ganun. Nakita niyo itong mag-iinal to. Ang ganda naman ng fellowship nila, TV, di ba? Yung nanay, nakahawak ng yosi. Yung tatay, meron siyang tigisa sila ng klase pa ng alak, no? Tapos, ano palagay ninyo paglaki ng mga bata niyan? Pag sila naman yung nag-reverse, sila naman yung nakaupo, at yung mga anak nilang nandun, the same. Tama po ba yun? So, train up a child in the way he should go. Tama po? Kaya kita nyo kayong mga magulang na on and off sa Panginoon, on and off sa church, yung pagka meron lang kayong konting problema, hindi kayo dadalo ng church, yung mga bata, naudlot sila pa sa pagdalo sa church. Wow! Kung alam niyo yung impact na pinapakita ninyo sa kanila. Tapos, pag natisod kayo sa isang church, lilipat kayo sa isang church, kinakaladkad niyo yung mga anak ninyo kung saan-saan, kailangan itigil itong mga ganitong klaseng mga immaturities. Nakuha po ninyo. Because this is serious. Ano po? Pakibasa na ulit natin yan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, kung ano yung training mo sa kanya, magmula nung maliit siyang bata,
Hindi niya iiwanan yon. Kaya kung magulang ka, na steady ka, relax ka lang, may problema sa buhay, may mga pangailangan, mayroong mga struggles, may mga challenges, pero kayong mag-asawa dahil na-disciple kayo ng tama, pagtitiwala nyo sa Diyos yan, at kung minsan pagkakaroon kayo ng misunderstanding, magtatago kayo sa kwarto, huwag niyong ipakita sa mga anak ninyong nag-aaway kayo, huwag niyong ipaparinig as much as possible, at pagkatapos sa kanyo, i-solve yung issue ninyo, at pagkatapos, mag-pray kayo sa Panginoon, ipakita nyo sa mga anak ninyo kung paano nyo pinagtatagumpayan ng mga problema sa buhay. Kaya napakahalaga sa boyfriend-girlfriend relationship, pag di nyo tinigil yung conflict, yung away, pag nagkita kayo, away kayo kagad, pagdating ninyo sa mag-asawa na kanyo, 1,000 times na mas matindi pa yung away ninyo. Nagigets po ninyo yan. Kaya kung dito pa lang di nyo alam mag-solve ng problema, so, ita-transfer nyo yan sa magiging mga anak ninyo. So, I hope I've done and I said so much this morning. And